mag-aral pa! Wikang pambansa, yo! Ang gamit kong salita. Yeah! Tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pangoy. Yeah, break it down, yo! Aray! Para di ata maganda yung line ko sa dulo. Pero di ba anong ginagawa niyo? Parang narinig ko yung nag-flip top. Nag-flip top kayo? Diyan ka pala, Apo. Oo, nag-flip top nga ang lola mo. Yun daw kasi ang bagong balagtasan ngayon. Bakit niyo po pinag-aaralan? Parang hindi na pabagay sa edad niya yun, di ba? Anong sabi mo, Apa? Ginagaya mo ba ako? Hindi po. Hindi, parang sinasabi ko lang yan. Upo muna kayo kasi baka mapagod kayo kaka-flip top niyo, di ba? Ba't, tataka lang po ako ba't yung pinag-aaralan yun, yung balagtasan pala. Ano ba't yung po pinag-aaralan yun? Ano ka ba, Apo? Buwan ng wika ngayon. Hindi ka ba updated? Opo. Hindi. Updated naman po. Ano po ba yung buwan ng weekend? Ba't po ba pinagdiriwang yan? Kasi wala akong alam dyan, Lola. Alam niyo naman ako, I'm an Englishing person. Englishing? Galing mo pala mag-English. Mabuti pa, makinig ka sa ituturo ko sa'yo. Mag-flashback magbalik tanaw tayo tungkol sa buwan ng wika. Mga kamag-aral, sa tuwing sasapit ang buwan ng Agosto ay ating ginugunita ang buwan ng ating wikang pambansa. Hali kayo at ating balik-tanawin kung paano ba ito nagsimula at kung ano ang kahalagahan ng paggamit natin ng ating wika. Okay, nagsimula yan dahil kay Pangulong Manuel Quezon. Dumalo siya sa isang konferensya. Siya ang panauhing pandangal. Natuklasan niya na maraming mga Pilipino ang iba-iba ang wikang ginagamit at hindi nagkakaintindihan. So nagkaisip siya na bumuo ng isang assembly o assembleya na tutulong para bumuo ng isang institusyon na gagawa ng batas, magpoproklama na magkaroon ng isa lamang pambansang wika sa Pilipinas. At ito nga yung Filipino P na ibinatay sa Tagalog dahil sa maraming dahilan. Una, mas maraming mamamayan ang gumagamit ng Tagalog, nagsasalita ng Tagalog, kaya Tagalog ang pinili. Pangalawa, maraming aklat sa wika at panitikan ang nasusulat sa Tagalog. Nagsimula ang pagdiriwang natin ng wikang pambansa nang italaga ni dating Pangulong Ramon Magsaysay ayon sa proklamasyon bilang 12 noong ika-26 ng Marso taong 1954 na ang ika-29 ng Marso hanggang ika-4 ng Abril ay ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika. Inamyendahan naman niya ito ng sumunod na taon sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 186 at inilipat sa ika-13 hanggang ika-19 sa buwan ng Agosto upang isabay sa pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Kaugnay naman ito ay inilabas ni Pangulong Corazon Aquino ang proklamasyon bilang 11 upang pagtibayin ang pagdedeklara ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika mula ika-13 at ika-19 ng Agosto bawat taon. Sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Fidel Ramos ay mas pinalawig ang okasyon sa bisa ng proklamasyon bilang 1,041 at idineklara ang buong buwan ng Agosto bilang buwan ng wikang pambansa. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit wikang Tagalog ang batayang wika natin? 10 yung pangunahing wika sa Pilipinas. Nangunguna dyan ang Tagalog. Kasi ang Tagalog ginagamit sa buong NCR. Tagalog din ang ginagamit sa Region 4A, Calabarzon. Tagalog din ang ginagamit sa Mimaropa, Region 4B. At naisingit yung Tagalog sa Region 3, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, at iba pa. Tagalog din ang gamit. Ibig sabihin, sa kabuuan, mas maraming gumagamit ang Tagalog. Kaya nangunguna yun hanggang ngayon
Pangalawa, yung Cebuano. Kasi ang Cebuano, hindi lang sa Cebu ginagamit. Ang Cebuano ay ginagamit din sa Bohol, sa Davao, sa Surigao, at sa iba pang wika. Ang payo ko sa mga estudyante kapag ako'y nagle-lecture, malilinang lang, madidevelop lang ang intelektualisasyon ng Pilipino sa 4 na paraan. Una, paggamit. Ginagamit natin ang wika. Pag patuloy mong ginagamit ang wika, malilinang yung kakayahan nating mapayaman yung wikang pambansa. Pangalawa, manghiram. Pangatlo, isalin, translate. Kapag meron kang wikang hiniram sa ibang banyagang wika at kaya mong isalin sa Pilipino, isalin mo sa Pilipino maliban sa technical language at scientific language. At ang panghuli, paglikha. Diyan pumapasok yung gusto mong sabihin na lumilikha ang mga kabataan ngayon, mga estudyante na ibang wika. Kapantay nito yung mga kolokyal at balbal na wika. Balbal kasi yun ang pinakamababang antas ng wika na ginagamit ng isang Pilipino. Ini-English natin ang wikang hindi natin maisalin sa Pilipino, lalo kung sa tingin natin ay masagwa, malaswa. Hindi masamang pag-aralan ang wika ng iba, huwag lamang kalimutan sarili nating wika. Gaya nga ng minsang banggit ng pambansa nating bayani, ang hindi magmahal sa sarili niyang wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Wika nati, tunay na maipagmamalaki, sa kanino mang lahi, maging sa umaapi. Ngayon nga'y buwan ng ating pagbubunyi, pagkat may tatak tayo ng pagiging isang Noipi. Wikang Pilipino, galing ng Pilipino. Wikang Pilipino, galing ng Pilipino. Yo. Oh, ano yan? Nagsasabayang bigkas po. Ha? Nagsasabay ang bigkas? Mag-isa ka lang? Di dalawa po tayo. Ang jologs mo talaga, Apo. Pero sige na nga. Sige, sabay tayo. Diba? Okay. Wikang Pilipino, galing ng Pilipino. Wikang Pilipino, galing ng Pilipino. Galing niya lang. Sige na po, puna po kayo. Ako na lang po mag-isa. Classroom, sige lang aral pa.